Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sabrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Masungkit kaya niya ang corona? At bakit? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Cosmo tayo ngayon. So mamaya na nga guys magaganap ang preliminary competition ng Miss Cosmo at lahat tayo ay excited para kay Atisa manalo. So yun nga. Itong mga nakaraang araw, dumaan tayo sa pagsubok na talaga medyo parang nakakapanghina ng loob dahil syempre ang ating pambato na si Atisa Manalo ay nalagay nga sa alanganin dahil nga syempre yung paan niya nga ay na-spin nga dito dahil sa aksidenteng naganap doon sa tinatayo nilang stage. Nakakalungkot isipin pero wala naman tayong magagawa. Ito yung journey ni Atisa na up and down. So maganda ang simula pero merong mga eksenang naganap pero kaya namang ilaban, di ba? So kung iisipin mo, talagang nandoon ka na parang, ay nako, mukhang tagilid yata kami sa corona dito. Kasi, syempre, hindi biro yung hindi siya naka-attend ng mga ilang araw na event ng Miss Cosmo dahil sa nangyari sa kanya, di ba? So, buti na lang ay medyo wala masyadong ganap. Ayun nga lang, nakakalungkot kasi marami siyang na-miss. Kumbaga parang hindi naging kompleto yung kanyang journey. Pero sabi ko nga, siguro dumaan siya sa pagsubok at ayun, tiwala lang talaga. So, medyo mahirap kung iisipin mo makukuha niya ba yung corona, ang sagot ay medyo tagilid. Kasi hindi nga natin alam. Kumbaga suntok sa buwan talaga ang labanan ngayon dito. Dahil hindi natin alam kung siya nga ba ang napipili o siya nga ba ang napipisel. Pero isa lang ang nasisiguro ko, kung pag-uusapan natin yung simula ng laban niya dito, ay napakaganda ng journey ni Atisa Manalo. Sobrang panalo ang mga eksenang ipinakita niya and for sure napansin nyo ng organization. Hindi ko lang alam kung itong Cosmo ay ang bearing ba ng competition ay simula ba ng pagdating ng mga kandidata hanggang kasalukuyan or dito nila i-base sa mga judges yung interview saka yung preliminary para sa kanilang final spot, di ba? So hindi natin alam yon. Pero kung dito nila i-base sa judging moment nila, I think makakaariba pa rin naman si Atisa. Bakit? Dahil si Atisa ay naka-attend kanina ng closed door interview, kahit naka-wheelchair siya, ay inilaban naman niya ng bonggang-bongga. At nakita naman natin, siguro maganda ang naging resulta doon sa sa tawag dito, closed door interview kasi happy naman siya. Hindi ko lang alam kung hindi na siya dinikdik dahil baka may stress or hindi ko lang alam na kung ano yung strategy ng mga kandidata kung ito ba ay ginawa para 5 minutes lang sa kanya para maging mabilis lang, hindi natin alam. Pero ang alam ko, at least nakalaban siya doon, di ba? At least napakita niya yung sarili niya. Yun yung importante. And then bukas, preliminary competition, so dito magkakasubukan talaga. Medyo mahirap to guys para kay Atisa dahil alam natin na risk ito. Kung gagawa siya ng magandang hataw bukas, ay maaaring madisgrasya yung paa niya at lalong magkaroon ng problema para sa coronation. Pero I think siguro better lang na gawin dito ni Atisa Manalo ay ilakad lang niya and then irampa lang niya ng tama lang, yung hindi na kailangan pa magpa-twist-twist kasi doon sa part na yun medyo mahirap gawin yun baka lalo siyang mapilayan, di ba? So ang akin
siguro mairampan niya lang yung gown, mairampan niya lang yung swimsuit, okay na yon. Kasi consider naman na yun na hindi talaga siya makakahataw ng todo kasi alam naman natin na may problema nga yung paa niya. Siguro mas magandang i-reserve niya yon para sa finals. I think good performance lang ang ipakita niya bukas. So dito, bahala na ang nasa itaas para kay Atisa. Kasi syempre, hindi talaga biro. Kahit ako, parang pag naiisip ko, nako, mas mabuti pa nga i-withdraw na lang kesa pa ituloy. Pero sabi nga ni Atisa sa kanyang live kahapon, andyan dyan na rin naman patapos na yung competition. Bakit niya pa isusuko? Laban na to. So, yon. So, talagang nandoon yung determination niya na ilalaban niya talaga ang laban niya. So, ako, para sa akin, oo nga naman, kung iisipin mo din na parang may point din naman, kesa naman na parang mag-withdraw ka, what if kung ikaw pa rin ang manalo dito, di ba? So, yon. So, medyo mahirap, but laban lang. Ang hirap ng laban na to kasi hindi natin alam. At I hope na sana ay mag-align talaga ang mga bituin sa langit. So, gaano ba kalaki yung chance ni Atisa na makuha ang corona? Kung pag-uusapan kasi natin yung event na ginanapan ni Atisa, ay talaga namang lamang siya doon. Miski pa paano. And then, kung pag-uusapan yung profile ni Atisa at sino ba si Atisa, lamang pa rin si Atisa. Siguro, kung para sa kanya to, para sa kanya to. Siguro yung porsyento ngayon dahil nga sa insidente, dati nasa halos 90% tayo ngayon, parang feeling ko nasa 70%. Pero guys, hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa at naniniwala pa rin ako na pwede kay Atisa Manalo mapunta ang corona ng Miss Cosmo ngayong taon na to. Malaki pa rin yung chance miski pa paano. Kaya lang, nandoon nga, dahil nga sa insidente, talagang magdadalawang isip ka. So, pabor ba to sa mga kapitbahay natin ang nangyayari kay Atisa Manalo? Oo naman, kahit sabihin naman nila hindi nila gusto, pero pabor yun sa kanila kasi this is a competition. Kasi syempre, yung nawala si Atisa Manalo, pwede na silang maka-eksena at mas lumamang. At yun, nakikita naman natin na si Vietnam lumalaban, si Indonesia lumalaban. So, lahat At marami na nagsasabi na kung mukhang kay Indonesia mapupunta ang corona. Maaring yes, pero malaki pa rin yung kumpiyansa ko na mahahawakan ni Philippines ang corona ng Miss Cosmo. So, strategy game lang yan. So, kailangan lang din talaga ni Atisa talaga na ipakita bukas yun sa competition. So, bahala na, di ba? Kung iisipin mo, medyo mahirap, pero nandoon na siguro kailangan lang tiwala sa galawan ni Atisa Manalo at wag mawala ng pag-asa. And then, tignan natin bukas kung ano ang may papakita niya sa laban niya dito sa preliminary competition mamaya. Ayun. And then sabi ko nga, abangan natin yon kung ano ang magiging eksena niya at kung paano siya papalo ng bonggang-bongga sa competition na to. So, tulad nga na sinabi ko, trust lang tayo hanggang asiko. Malalaman natin yan. So, excited ba kayo? Ako, excited ako. Excited ako dahil alam ko yung determination ni Atisa Manalo na ilalaban niya talaga to. At naniniwala ako na kakayanin ito ni Atisa Manalo. Siguro yung sakit nandoon, alam naman natin na hindi biro yan, Diyos ko. But nandoon siguro na ipanalangin na lang natin na ma-heal, na maging okay, and then mairampa niya yan bukas ng bongga-bongga. Diba, Diyos ko? Ang importante ay naatinan niya yung closed door interview at nailaban niya yon miski pa paano. So, siguro naman yung naka-wheelchair siya, hindi naman yung problema, understandable naman yun, di ba? So, yun. Ganon. Kaya, laban lang Philippines. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Magtiwala kayo sa kandidata natin. Kaya yan ni Atisa Manalo. Diba? So, yan. Kayo guys, ang tingin ninyo dito sa mangyayari kay Atisa sa Miss Cosmo? Masusungkit niya ba ang corona? Or tagilid ba tayo sa corona? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo. Basta ako,
tiwala lang tayo. So, yan. So guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika. Sabi nyo ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. Paalam. Thank you guys. Kapon kap.